Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela, galing sa Northern Luzon, ay solid Sara Duterte! Tapang. At kami doon sa Northern Luzon, hindi natakot! Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition! Speaking of inciting to sedition, sinabi niya, pinaliwanag niya, hindi daw inciting to sedition yung ginawa niya dito sa I think Cebu. Okay? So mag-react po tayo dito, tignan natin yung video na yun. Inciting to rebellion! Ang tapang. Bigyan natin siya ulit 47. ng dahilan para kasuhan ako today! Nag-live ako kaninang umaga. Umaga ba yun o hapon? Ito yung tinatanong ko na sabi ko, di ba attorney siya? Di ba alam niya yung mga bawal at hindi? Talagang sinadya niya na according to him, hindi daw ganun. So papakinggan natin yung paliwanag niya andito, no? Pero mamaya may mga speech sila na marami. Si Baste, si Defensor, tapos ito. So, ang issue, may kaso ba or wala? Hindi ayon sa kanya. Okay? So, pakinggan natin yung kanyang paliwanag. Anyway, maraming nagko-comment din dito. Basahin ko lang yung iilan. May reaksyon ng mga taong bayan. Lahat ng kalaban ng ngagba siguradong may kaso. Pero ang mga magnanakaw at may mga maleta, walang kaso. Okay? Ha? Ilobanong Isabelan, people proud of him. Mindanao, in people also leave him. Nasa likod mo kami, Attorney Harold Respicio. Okay? Salamat sa SMNI Truth and That Matters. Kayo na lang po ang aming inaasahan. Nagbabalita ng patas at totoo, tunay na makabayan. Okay? Sariling pera ng taong bayan ang ginagamit nilang puhunan para magkaroon ng walang katapusang kapangyarihan, kaya walang sinumang makatutol dahil lahat ng tumanggap nito ay may Diyos na papel na pera. Okay, so tuloy natin. Gusto niyo yan? Alright! Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Si Mike ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Oy. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot pa kayo! Natatakot pa kayo! Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede nyong sabihin, I love you. Or pwede niyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo, ha? Hindi yon inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba? Alright. Matibag! Alright. Matibag. Isa pa. Lakasan ninyo, ha? Matibag! Anyway, tuloy natin to mamaya. Punta tayo doon sa paliwanag niya, no? Para at least malinaw din po sa atin. Dito banda. Kasi kasama si PCO Undersecretary Precious Hipolito Castelo. Dahil dito, mag-i-issue ng subpoena ang Bureau laban sa abogado. Na lahat ng evidence nito, meron na lahat tayo. So, what will NBI do? Will subpoena Attorney Respicio dito sa NBI to give him the opportunity to explain. Anyway, eto naman yung shout out po, no? Shout out po sa viewers natin. I-forward ko pa para yung ano talaga niya, no? Doon sa part niya kasi tinanong na siya eh. Yan, ito. Sinabi ko nga
nga doon, sabi ko sa kanila, gusto nyo ba ng revolusyon? Pwede kayong sumagot ng oo o ang sumagot eh. May karapatan ba akong magtanong? Meron akong karapatan magtanong. May karapatan ba silang sumagot? Meron din silang karapatan na sumagot. Meron bang nag-uudyok? Walang nag-uudyok. Merong plausible deniability yung ginawa ko. Isa po akong abogado, alam ko kung ano yung ginagawa ko. Alam ko yung illegal at hindi illegal. Iwas sa mga illegal na speech. Pero mahalaga na meron pa rin tayong karapatan magsalita at epektibo dapat ang ating pananalita para magising ang damdamin ng taong bayan sa korupsyon na kanilang ginagawa at mga kamalian ng ating gobyerno. So gagawin natin ang lahat para masabi at maging epektibo ang ating pananalita pero within the bounds of law. Kung minsan tinutokso mo yung illegal para lang mas epektibo ka pero hindi ibig sabihin illegal na yung sinabi mo. Inuulit ko po, Dito ako nahihiwagaan kasi nung pinakinggan ko yung speech niya ay talagang inciting to sedition. Pero sa kanya bilang abogado, hindi raw po. So aalamin natin bakit hindi. Lahat ng makakakita ay talagang iisipin nila na parang nag-aanyaya. Pero sa kanya hindi, kaya kinasuhan eh. Pero ang isang pinagtataka ko rito, alam kong abogado siya at dapat alam niya yung kanyang dapat sabihin at hindi. Kasi siyempre attorney siya. Eh sabi niya, attorney ako. Teka, iparinig ko habang may audience tayo eh. Baka nakaligtaan nyo yung gusto kong iparinig. Balikan natin to. Kasi at least may matutunan tayo bakit hindi naging inciting, walang inciting to sedition. Yun yung mahalaga na matutunan natin dito. Kasi attorney to at paano niya nasabing hindi kasi talagang yan natin konti tawa lang siya eh. Magandang ma-educate tayo. Gusto nyo next BBM? Alright, sagutin ninyo ang gawin kay BBM. Ito. Gay natin si VP Inday Sara Duterte sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas. Attorney Respicio, ito. Mabuhay ang Pilipinas! Ito. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Galing sa Northern Luzon. At ang Northern Luzon ay solid. Tapang, di ba? Sara Duterte! At kami dun sa Northern Luzon ay hindi natatakot. Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Tumatawa lang siya. Inciting to sedition! Inciting to sedition. Inciting to rebellion! Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today. Gusto niyo yan? Alright? Tapang talaga. Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Si Mike ang dami ng kaso. Nakasuhan rin. Ito. Ito yung paliwanag niya. Bakit Pina ang hindi? Bureau sa abogado. Ito, preserve na lahat ng evidence ito. Meron na lahat tayo. So, what will... Punta tayo doon sa paliwanag. Sininoy Aquino. Maganda yung paliwanag niya dito eh. At least may matutunan tayo eh. Harold Respicio. CCI. Attorney, magandang gabi. Admar at MJ po ang inyong makakasama sa SMNI. Good evening, sir. Good evening, boys. MJ at Boys. Edmar. Nice to see you again. Boys. Opo, Attorney, si Edmar po ito. Ano po masasabi niyo po doon sa paratang ng CICC at pahayag din po ng NBI at PCO po? Tumatawa. Kung babalikan natin yung mga statement ko, yun yung mga ginawa kong statement noong Rage Visayas. At nagtanong lang naman ako sa audience. Kapag sinabi mo kasing incitement, ikaw yung nag-uudyok, ikaw yung nagsasuggest, nag-i-incite ka ng rebellion. So kapag ikaw ba ay nagtatanong, ini-incite mo ba yun? Sinabi ko nga doon, sabi ko sa kanila, gusto nyo ba ng revolusyon? Pwede kayong sumagot ng oo o hindi. Sila ang sumagot eh. May karapatan ba akong magtanong? Meron akong karapatan magtanong. May karapatan ba silang sumagot? Meron din silang karapatan na sumagot. Meron bang nag-uudyok? Walang nag-uudyok.
merong plausible deniability yung ginawa ko. Isa po akong abogado, alam ko kung ano yung ginagawa ko, alam ko yung illegal at hindi illegal. Yan lang. Alam kong umiwas sa mga illegal na speech. Yan na nga ba yung sinasabi ko kaninang umaga na nagtataka ako bakit mo ginagawa yun. Abogado ka naman, alam no, kakasuhan ka pag ano. Yun pala, talagang sinadya mo dahil para sa'yo hindi. So, yun pala yun. Sige, paliwanag mo para ma-educate din kami. Pero mahalaga na meron pa rin tayong karapatan magsalita at epektibo dapat ang ating pananalita para magising ang damdamin ng taong bayan sa korupsyon na kanilang ginagawa at mga kamalian ng ating gobyerno. So gagawin natin ang lahat para masabi at maging epektibo ang ating pananalita pero within the bounds of law. Kung minsan tinutokso mo yung illegal para lang mas epektibo ka. Pero hindi ibig sabihin illegal na yung sinabi mo. Inuulit ko po, inciting ibig sabihin ini-incite mo, inuudyok mo na gumawa ng revolusyon, ng rebellion as a matter of fact. Kapag revolution, meron namang peaceful na revolution eh. Yung people power, peaceful revolution yun. Legal revolution yun. Hindi ko naman sinuggest na mag-take up ng arms. O, di ba? At yung sinasabi nila, willing ba kayong mamatay para kay VP Sara Duterte? Okay lang namang sabihin na willing kang mamatay, hindi ba? Si Ninoy Aquino nga, sinabi nga niya Filipinos are worth dying for eh. Illegal ba yun? Hindi naman. Hindi naman ibig sabihin na kapag willing kang mamatay nagsasuggest ka na mag-revolt tayo with arms, di ba? Uprising using arms, mga baril at mga sandata, hindi po yun ang tinutukoy. Pwede ka namang mag-offer ng iyong buhay sa pamamagitan ng peaceful revolution at legal na revolution. At saka yung sinasabi nila na gusto nyo na bang patayin? Hindi nila pinatapos yung sentence. Kung gusto nilang panoorin yung buong video, nakalagay doon, gusto nyo na bang patayin ang korupsyon? So figurative speech yun. Wala naman tayong sinapatayin na tao. Lahat yun ay illegal. Pero aware ako sa ginagawa ko at that time. Isa akong abogado, so alam ko na pwede nilang i-misinterpret yung sinasabi ko, pero sure ako na hindi illegal yung ginagawa ko. Pero yan ay isang tanging paraan para maging at magising ang taong bayan. Yun ang Kaya nga sinasabi niya, attorney siya, kaya alam niya ang ginagawa niya. Di ba? very purpose ng freedom of speech. Malaya tayong ipahayag ang ating damdamin at pabayaan natin ang bayan na humusga. At hindi dapat natin bilang banda yung gobyerno na pigilan tayong pagsasalita. Kasi ibig sabihin niya nakukurtil ng ating kalayaan at malaya na silang gumawa ng kalayaan kung ang of conviction. So, ibig sabihin, dapat walang plausible deniability. Dapat yung statement ko, sinabi ko talaga, na dapat mag-take up na kayo ng arms at mag-revolt na tayo sa government. Yun yung inciting kasi inuutusan ko sila, ini-incite ko sila. Pero kapag tinatanong ko lang sila at malaya silang sumagot sa tanong ng kahit na anong sagot na gusto nilang sabihin, pwede naman nilang sabihin na hindi kami payag, ibig sabihin may plausible deniability yung sinasabi ko. Hindi pasok yun sa certainty of conviction at hindi yun pasok sa proof beyond reasonable doubt. Kasi may plausible deniability. Pwede silang sumagot ng ibang bagay at hindi ko rin naman sila inuudyok. Tinatanong ko lang naman. Malaya namang magtanong eh. Opo. Attorney, itong ganitong hakbang po mismo ng gobyerno, ano yung maisasalarawan mo ito sa ano? Parang martial law ito eh. Kapag mga kababayan, kapag kayo po ay hindi nalilinawan kung tama o mali ang ginagawa ng ating gobyerno, bantayan nyo lang sila. Kapag naobserbahan nyo na pinipigilan na nila yung freedom of speech, ibig sabihin mali na sila. Dahil ang freedom of speech lamang ang nagre-regulate ng mga maling gawain ng gobyerno at ang bala na yan ay nasa kamay ng taong bayan. Once tinanggal mo yung freedom of speech mula sa taong bayan, ibig sabihin hindi na natin mababantayan ang gobyerno at patuloy na nila tayong patatahimikin sa pamamagitan ng pagkaso na katulad na ito. Ang susunod niyan, papatayin na tayo. Ang susunod niyan, malaya na silang gawin ang lahat para hindi na tayo mabuhay ng maayos dito sa ating bansa. Baka tuluyan nang magkaroon ng kanilang ikinatatakot. Takot na kasi si BBM eh. Kasi last time nung nagkaroon ng Senate standoff kay Bato at NBI, biglang lumabas si BBM. Ninervyos yun kasi maraming nanawagan. Doon maraming explicit na nanawagan
ng revolusyon doon. Armed struggle nga ata yung pinanawagan nila pero hindi kinasuhan tong mga taong ito eh. So kinakabahan na siya na baka totoo nga na magkaroon na ng revolusyon, yung hindi tamang revolusyon. Kaya ngayon pinupuntirya na nila yung mga pananalita. That tends to incite rebellion. Pero yung pinaparusahan ng batas, hindi yung tending to incite. Ang pinaparusahan ng batas ay inciting to sedition, hindi yung tending to incite sedition. So Opo. yun. Attorney, buti pa yung ang sabi ng mga observer dito, mga netizen, yung sa inyo napakabilis, nag-press con pa, pero doon sa CPP and PNDF makakaliwa na sa mahabang panahon, marami ng mga hate speech sa gobyerno, wala tayong nakikita sa mga panahong ganito, attorney. So ibig sabihin lang yan, pinupuntirya nila yung mga effective na critic nila ngayon. In fairness naman sa mga CPP NPA at saka yung mga ibang nagsasalita at nag-i-incite talaga ng sedition, hindi kasi sila effective hindi sila viral sa social media at hindi sila na-interview sa SMNI ni Admar at saka ni MJ. So, yung mga post ko ng mga ganon, nagba-viral. Yung nadit nyo kanina, 14K lang yung likes. Pero yung main speech ko, nag-viral yun I think tens of thousands or more than hundreds of thousands yung engagements nun. And maybe beyond millions yun. So effective talaga. Ibig sabihin yung bawat Pilipino na interested sa politics na panood yun. At given yung mood ng engagements tsaka comments, ibig sabihin nasa panig natin sila. Nasa panig ko sila. So natatakot talaga sila. Ibig sabihin effective yung speech ko. Yun ang pinakatakutan ng gobyerno. Effective speech. At ipepe nila yon as illegal speech para mapigilan akong magsalita. Pero huwag kayong mag-alala, meron ulit Rage Mindanao bukas at gagawa ulit ako ng panibagong kaso na pwedeng ikaso sa akin ni Matibag. Attorney, bago lang si partner MJ, gaano po ka-delikado ba na ang isang gobyerno ay onion skin, balat sibuyas? Repressive government na sa buong mundo, nag-ending yan sa kamatayan ng taong bayan. Dito na lamang sa example ng panahon ni Marcos Sr., maraming namatay dyan, hindi po ba? Maraming nakulong at maraming nagdusa at nasira ang buhay. Panoorin nyo na rin yung mga nangyayari sa ibang bansa kung saan rin-repress nila ang kanilang kalayaan na magsalita. Kung ganun po, wala nang makapagsusumbong. Kahit ano, pwede nang gawin ng gobyerno. Pumatay, ipakulong, parusahan ng hindi tama. Pero walang nagsusumbong, walang nag-i-inform sa tao. Ibig sabihin, gumagawa na ng kasamaan ng gobyerno with impunity, hindi na sila mapanagot. Kaya ang tanging paraan lamang na mapanagot ang ating gobyerno is through the freedom of speech. It should be inviolable. Opo. Attorney, good evening. Si MJ po ito. Sir, meron pong kaso aside po sa inyo. Yan. Pinakakasuhan rin po ng plunder si Senator Rodante Marcoleta. Parang dama yata sa kaso si Congressman Ito, Mike. mag-inject lang ako dito kay Senator Marcoleta. No? Kasi nung hindi pa na-divide yung Senate, hindi nag-change yung leadership, yung chairman, no? Wala pa naman mga kaso-kaso na yan Parang natulog lang. Ngayon, nung na-divide, biglang nagsilitaw yung mga kakasuhan sila lahat. Halos marami. Parang totoo yung kumakalat sa social media na kakasuhan mostly yung sa majority ngayon. Bakit kaya? Ito. Pakinggan natin. Sir, ito yung mga notable personalities na parehas po ninyo, nag-aya po ng dissenting voice. Kaugnay po sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan. Ano kayang mensaheng ipinapadala nito, attorney, sa masang Pilipino? Oo nga, sabay-sabay na Yung mga kinaso namin noon sa NBI, at marami rin tayong kaso as a matter of fact na sinasampa natin sa NBI, sa korte, pero yung mga yun hindi umaandar, Hindi pa kayo nagtataka. Pero kapag sila ang nagkaso laban sa ating panig, ay ang bilis. May press conference pa at sabay-sabay, isang bagsakan, ang daming inaaresto. Ang ibig sabihin lamang po nito, ang motibasyon sa likod ng mga kasong ito ay hindi legitimately para mapanagot sa specific act na dinedescribe ng kaso, kundi i-stymie at i-curtail at i-undermine yung lakas ng oposisyon laban sa gobyerno natin ngayon. Alam naman natin na kami, sila Senator Marcoleta, sila Leon De Viste, sila Kiko Barsaga, sila Mike Defensor at lahat ng ating mga kampi
ay malakas po sa social media at yun na po yung media na kinokonsume ng taong bayan ngayon at mababasa natin sa social media na ang sentimiento ng publiko ay nasa ating panig, syempre tayo po ang kanilang patatahimikin. Kaya sabay-sabay nila tayong kinasuhan. Kaya lahat po kami, lahat ng nabanggit kong pangalan na yun, may kaso. May kaso po kaming lahat. Pero lahat ng kalaban namin na aming kinasuhan, yung kaso ko noon, yung pinakaunang kaso, pinakaunang issue pa, na kung saan ako nakilala sa COMELEC, may kinaso rin kami sa NBI noon, hanggang ngayon hindi pa rin gumagalaw. May kinaso rin kami sa Supreme Court, hanggang ngayon hindi pa rin gumagalaw. Pero lahat ng kaso nila sa amin, ang bilis gumalaw. Opo, attorney, hindi po ba kayo natatakot? Kasi meron kayong mandato, sir, sa Reyna Mercedes Isabela. Kayo po ay halal na vice-alkalde. At ano kayong masasabi dito ng inyo pong mga constituents? Wala akong ikinatatakot. Binoto ako ng tao dahil ako ang kanilang tagapagtanggol. Kapag ikaw ay ginawang public official through election at nanahimik ka lamang sa harap ng korupsyon, tama lamang na tawagin kang kurap at walang kwenta. Tayo po ay inelect ng taong bayan para ipagtanggol ang kanilang interes. Kaya po ko po sila ipinagtanggol sa mga issue ng COMELEC, sa mga issue ng korupsyon, sa mga issue ng pagtapak ng ating demokrasya, at sa issue ng freedom of speech ngayon. Hindi po ako natatakot. Shoutout po sa mga viewers natin. Meron 12 viewers. Ito po yung paliwanag niya kung bakit hindi inciting to sedition yung kanyang speech sa Cebu. Ngayon, mamaya papakinggan natin, ipe-play ko yung buo. No? Tulad nga ng sinabi ko sa aking speech, Matapang willing akong matapang mamatay. At base naman sa tanong ko sa taong bayan, marami akong kasamang pwede at willing ding mamatay para lamang ipaglaban ang ating karapatan. So walang takot si Atty. Harold Respicio. Lahat na ng kaso ipataw mo sa akin, Matibag at BBM. Bukas dadagdagan ko pa kung gusto mo bang magsampa ng kaso. Pero hindi mo maiiwasan ang inyong kapalaran na kung patuloy ang inyong pag-aapi sa taong bayan, ang destiniya ninyo ay hindi nyo maiiwasan. Opo, attorney, gusto lang makuha yung panig ninyo sa mga binanggit po recently ni Senator Amy Marcos, lalo na yung possibility na magkaroon raw ng Constitutional Assembly, CONAS, para amyenda ng Constitution para magkaroon po ng no election scenario sa 2028. Kayo po ay isa po sa mga lumalaban, lalo pa sa issue ng karapatan sa pagboto. Anong masasabi mo doon, sir? No-L scenario 2028. Ang foundational principle ng ating konstitusyon ay demokrasya. Simula nung umpisa, demokrasya po tayo. Ang taong bayan ang bumoboto at namimili ng kanilang presidente. Hindi mo pwedeng agawin yan sa taong bayan. Ginagawa na nila ngayon, inaagaw na nga nila ngayon dahil yung gusto ng pulso ng taong bayan na si VP Sara Duterte ayaw nilang patakbuhin. So indirectly, tinatapakan na nila ang ating demokrasya. Kung directly tatanggalin na nila ang ating demokrasya, ibig sabihin ang ating kakayahan na pumili ng ating liderato sa 2028, isang pag-agaw na yun ng demokrasya. Ngayon, tinatanong ko ang taong bayan. Tanong ulit to hindi ito inciting Ang tanong taong bayan, willing ba kayong mamatay at ialay ang inyong sarili para lamang protektahan ang ating karapatang pang-demokrasya? Yun lang naman Sa peaceful na paraan, sa madugong paraan, o sa kahit na anong paraan, wala akong sinasuggest. Tinatanong ko lang kayo. At kayo na ang bahalang mag-decide. At makakasa po kayo na kung ano man ang inyong maging desisyon, ako po ay inyong makakasama. Opo, sinabi po ni Senatora Amy Marcos na itong kay Senator Bato na issue ay parang tip of the iceberg lang. Kasi talaga ang plano mag-convene ang Houses of Congress bilang CONAS. Tingin po ninyo ito ay may kinalaman sa palitan po ng liderato diyan po sa Senado? Titirahin lahat. Dito sa ating korap na gobyerno, lahat ay posible. Lahat ng kasamaan ay posible. Ang pagnanakaw ay posible. Ang pagtapak sa ating demokrasya ay posible. Ang pagkaso mismo sa pinakamatataas na elected official ng gobyerno ay posible at ginagawa na nila. Kulang na nga lang, secretly, patayin nila kaming lahat Kasi ginawa na nila lahat. Lahat ng ginawa ni Marcos Sr., ginawa niya na Pinapakulong na kaming lahat Ang dami na nilang kinakasuhan. Pero sa totoo lang po, marami nag-report sa akin secretly. Yung mga nagrarally ngayon na laban sa ating administrasyon, marami ng mga kaso yan. At marami na silang tinatamnan ng hindi magagandang kaso. Hindi lang kasi nakakover ng media
Pero marami na po silang kasamaan na ginagawa ngayon. Kaya hindi po ako magtataka na yung extreme ay gagawin na nila ngayon. At handa po ako na lumaban sa ganyang klaseng gobyerno. At alam ko, handa na rin ang Pilipino. Kaya habang pinapatahimik po tayo mga kababayan, yan na po ang kanilang umpisa. Gumagalaw na po sila. Huwag po nating bibitawan ng ating karapatan na makinig. Ayan po, so gusto ko lang pong batiin ang nanonood sa shout out po sa mga OFW. Alam ko mga OFW yung nananood ngayon. Isa pong matapang itong si Attorney Respicio, Vice Mayor ng isang municipality ng Isabela. So ito po yung mga reaksyon ng mga kababayan. Wala ng freedom of speech ang Pinas. Yung mga nagsasalita daw ay pinapatahimik. Ha 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 ha, syempre nasasabi niya yan kasi sobrang desperado ang mga tao. Okay, sa ICC na lang tayo lahat magpakulong, hindi sa Pinas. Naku, patay tayo pag ganyan. Yes, willing to die. Yan lang ang kaya mong gawin. Nasa admin, isang nakakabusit dahil umaabuso kayo sa kapangyarihan. Yung mga siguro nakaupo. Napakatapang mo, isa kang bagong Andres Bonifacio. Oo nga po, yung tapang talaga niya. Okay naman yung niya, yung status niya sa buhay kasi attorney siya. Vice Mayor. Kakaiba din yung Quaresma nito na talagang ang tapang Talagang NBI, hinahamon. Sige, dadagdagan ko pa yung kaso mo sa akin. Diba? Hindi masama maging matapang, hindi masama mag-comment o mag-opinion. Lahat ng sobra masama. Lahat ng sobra hindi maganda. Pero believe talaga ako doon sa kanya. Nung parinig ko sa inyo yung speech niya, grabe, parang nag-uudyok na labanan ang administrasyon. Pero nung pinaliwanag niya, talagang masela na silip niya na nagtatanong lang daw siya. Pero ang sa ordinaryong mga nakikinig, iintindihin mo, mauunawaan mo na parang kumakalaban ka na talaga. Pero hindi pala undermine lang ang taong bayan sa Marcos admin na ito, pero taong bayan ang pinagmulan ng ninanakaw. Oo nga puro na lang keso magnanakaw, free maglakad. Okay, tuloy natin. Sige, tuloy natin. Tapang talaga Or punta na patapusin ko tapos punta tayo doon sa speech. At magsalita. Para sa the moment na mag-decide sila, na bawiin ang lahat ng ating karapatan at i-shutdown natin nila tayong lahat, ay magagawa natin ang tamang paraan para ituwid ang kanilang mga pagkakamali. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Ayan, natapos na ngayon. Punta tayo dito sa kanyang talumpati. Tignan natin. No? Tignan natin yung talumpati. Pero itong talumpati niya, nung nasa Davao na siya. Para makita natin yung pinagkaibang. Grabe talaga. Ito. Ang tapang talaga. 41. Tapos si Baste, sumunod siya kay Baste. Pero syempre, unahin natin itong kay Attorney Respicio. Ito. Matapang 41-14. Yan kahapon Anyway, Kapag sinabi ko sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede nyong sabihin, I love you. wala namang alam kasi talaga yung mga gago na yan. So, Ayan! Kapag sinabi ko matibag, ako si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela, galing sa Northern Luzon, at ang Northern Luzon ay solid Sara Duterte! At kami dun sa Northern Luzon ay hindi natatakot
Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Tumatawag. Inciting to sedition! Inciting to rebellion! Bigyan natin siya ulit ng dahilan para... Gusto niyo yan? Alright? Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Si Mike, ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Takutin kayong lahat. Pero natatakot pa kayo! Natatakot pa kayo! Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede ninyong sabihin, I love you. Or pwede ninyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo ha. Hindi yon inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba? Alright. Matibag! Isa pa. Layo ha. Matibag! Yung next BBM. Alright, sagutin ninyo. Aso natin gawin kay BBM? Ala, kinakabahan na sila. Ito, pwedeng illegal ito. Pero sabi nila, kinasuhan ako dahil meron akong sinabi nung nakaraang Visayas. Tinanong ko kasi sila dun sa Visayas eh. Gusto nyo na ba silang patayin? Ay, wag kayong sumagot! Diyan tayo kinakasuhan eh. Kasi sinabi ko, gusto nyo na ba silang patayin? Hindi. Ang sinabi ko, gusto nyo na ba ang patayin? Alright. Alright. Pero ang korupsyon, hindi ba? Yun ang tinanong ko. Pag nagtatanong ka, hindi inciting yun, di ba? I'm just asking. And sumasagot lang kayo. Okay? Ngayon, gusto kong sabihin ninyo, ang gusto natin gawin kay BBM,